Una po dito sa Timothy, sinabi po dito nung sino po yung naka-assign, ito po yung tungkol sa pangangasiwa. Dapat daw po ang isang mangangasiwa ay walang kapintasan at tapat sa asawa. Parang katulad din po ng Titus. Ibig po sabihin lahat po kay quality ng good leader. Ano po? Sa Titus, ganun din. Dapat walang kapintasan, tapat sa asawa, hindi mayabang, tapos bukas ang kanilang tahanan. Yung sa Acts naman, yung pagiging simple, dahil hindi niya hinahangad yung pilak o ginto. Tapos yung sa Mark ay tungkol sa paglilingkod. Sa madaling salita po, ito pong lahat ay tungkol po sa pamumuno. Ibig po sabihin, pag gusto mong mamuno, dapat po ikaw daw ay nakaugat sa puno. Sino po ba ang puno? Hindi po ang ating Panginoong Diyos. At pag gusto mo pong mamuno, dapat daw ang puso mo ay pinuno ng pagmamahal at lahat ng good qualities ng pagiging leader. Sabihin, nakahanda ka dahil pagka namuno ay kumbaga prone ka sa lahat ng pagsubok sa mga pangungutya ng iyong pinamumunuan. Dapat, kumbaga kung pinuno ka ng pag-ibig na Diyos, never kang magagalit. Yan. Ganon din ang napag-usapan namin. Ang maidadagdag ko lang po doon is yung sa akin kasi na-assign sa John 21 is yung kay Pedro ba, na ilang beses siya tinanong ni Lord kung love siya, is sabi niya, tunay ng lahat ng nandito sa puso't isip natin ay alam ni Lord, kahit hindi natin ihayag. Ang ano ko lang doon, ang sagot niya ay, ni Lord, di ba ay, mahalin mo, alagaan mo ang aking mga tupa. That in service po ay hindi pinipili ang pinagsisilbihan. Lahat ay pinagsisilbihan, even yung pinaka nasa baba-baba na. At tulad ng paglilingkod ni Lord, pagmamahal sa kapwa, as a leader dito sa ating community, supposed to be, ganun din po ang ating gagawin. To others, yon. No? So nakikitaan ba natin? Ng San Jose. So, ang mga alila, Okay. Okay, umina kayo po. Para ganahan tayo. Kaya aalis dyan. kita kanina eh. Sa Word of God ay mahirapan. Pero sa community naman natin, na-witness ko na talagang rooted naman tayo. Rooted tayo sa ating Panginoon. At yung 10 na yun ay saludo ko sa character, family background, morality, responsibility, spirituality, saludo ko doon sa 10 na yun. No? Kaya sabi ko, yung 10 na yun, deserve na mamuno sa ating community. Okay? Kaya mga brothers, sa part ko naman, as senior leaders, andito lang ako kung kinakailangan nyo yung advice ko o kailangan tulong ko. Huwag kayong magkatubilin dahil available ako. Sa patnubay ni Lord, sa awa ng Diyos, bukod sa pagiging diabetic, wala na akong ganong problema sa pamilya, sa asawa, gano'n na walang problema. Okay? Thank you. Siyempre, Brother Randy! Tama, Randy! Tiga! Very short. Very short. So,
lang sa pasensya na hindi ako naka-attend ng discussion at medyo may responsibilidad din na itabak. So, pero congratulations dun sa lahat sa mga napili sabi nga ni Tatanggong, mga naka-ready maging leader. Di ba? Leader. Laging isipin ng Diyos. Ever ready. Ever ready tayo sa pagservisyo. Laging isipin natin. That's a leader. Diba? Tagalog. Leader. So, sabi ko nga yung nangyaring nomination natin is sabi Tatanggong makalutang naman natin. So, lahat naman tayo ay qualified to be a leader. So, sa 10 na yon, pipiliin natin yung the best. Kung sino man mapili doon sa 10 na yon, may idea na kayo na pwedeng maging member ng governance niya. Diba? Sa 10 na yan. Saka kung sino man ang mapili, sabi nga kanina, hindi pwedeng umayaw. Kasi tatanungin ka lang naman ng Diyos eh. Diba? Tatanungin ka lang naman ng Diyos. Gusto mo ba ng blessing? Alam mo, sabihin mong ayaw. Diba? Kasi it's a blessing. Sabi nga, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon. It's a blessing, it's a privilege. Diba? An honor. Diba? Sa school nga, gusto natin personal tayo eh. Dito sa pagsisilbi ba sa Diyos, ayaw natin personal tayo. Kasi syempre, una lagi ang Diyos. Diba? Unahin daw lagi ang Diyos. Diba? Unlad, sabi nga, unahin natin lagi ang Diyos. Diba? Sabi ko nga kanina, nung pagkwentuhan, nung wala pa tayo sa BCBP, pogi tayo. Diba? Pambansang organisasyon ng mga gwapong inaapi. Miyembro tayo na. Yun pa yun. Yan yung pogi. Diba? Once na napasok tayo sa BCBP, mas pogi tayo. Bakit? There's a presence of God inside. So once again, congratulations. Kulang pa rin. So, magandang hapon ulit sa ating mga brothers and sisters. Yung 10 na nandito, I will always keep on praying, the Lord be with you always. Okay? And yung mutation na yun, it's a discernment. So, ibig sabihin, seryoso lahat yung nag-vote na nominee na yun. Sabi nga ni Tatang Randy, pag tinanggap niyo yung service, maraming babalik sa inyo na biyaya galing sa Diyos. Blessings galing sa Diyos. Pag merong challenges, mas marami yung blessings na natin. Diba? Pag may trials, mas marami yung biyayang darating. So, sa 10 na nominee, I wish you good luck. And hindi naman ako sabihin natin na masaya dahil may papalit na. Hindi yun. Hindi pa sigurado. So, hopefully, lahat ng mga nandito, pag kinausap kayo, walang tatanggi. Lahat tanggap. Okay? And hindi naman ibig sabihin pagka kinausap kayo, ay kayo na. Hindi. I-discern pa rin yan sa taas. Kung sino yung karapat-dapat na tumanggap ng serbisyo na yan base dito sa ating LDR na ginanap. No? So, once again, congratulations, 10 nominees, and hopefully, meron tatanggap sa inyo sa serbisyong ialok sa inyo ng ating Diyos. Hindi ialok ng BCBP yan, ialok ng Diyos na. Kaya sabi ko, kahit tanggi kayo ng tanggi, pag kayo talagang tinuro, wala tayong magagawa pag Holy Spirit ang gumalaw. Diba? So, congratulations. Mukhang tahimik yung 10 nominee. Tahimik sila. Hindi yun napipilitan yung nominee sa inyo, kundi discernment talaga nila. Okay? Thank you and God bless you all. Okay. May dalaw pa. RCD Ray. RCD Ray. Sa mga 10 napili. Alam niyo, napakaganda ng proseso, LDR, leadership, discernment.
retreat. Ano kagandahan sa proseso, merong, siyempre may nag-guide sa atin, sa gawin ng Holy Spirit, ano? May guidance. And then, siyempre, involved kayo sa pagpili ng mga leaders. So meron pang he set the tone, may mga biblical passages na pwede nating pagnilayan prior to itong activity na ito. So napakagandang proseso. Let us trust the process to select our new leaders. Alam niyo siguro nung araw panahon namin. Bali pero ako dati dumaan ako sa nomination, pero walang process, basta nag-submit na lang ng papers, lumabas na lang ang pangalan namin. Tapos yung iba naman, pipili ng chapter head. Mag-select lang siya, hindi involved yung So yun yung proseso ng una. Ito napakagandang proseso nito. And let us trust the process. Gusto ko lang siguro magbigay nilang ng guidance galing sa Bibles, coming from Romans chapter 13 verse 1, and I quote, every person must submit himself to the governing authorities, for there is no authority except that which God has established. So, malinaw po dito, itong versikulo ito, this is a directive. It is a directive that requires obedience. So, ano yung ibig sabihin kung hindi natin susundin, kung may lumabas na leader, pagkatapos hindi natin susuportahan. Kasi may mga pagkakataon, minsan magtatanong to, bakit siya lumabas? Let us just trust na si Lord ang pumili niyan. Ang isang, kapag hindi natin sinunod, ibig sabihin meron tayong pagkakamaling ginagawa. Kapag sinusunod natin siya, we are honoring the Lord. So remember, kung sino man tatayo sa atin dito, suportahan natin. Amen. Yan. Ibig sabihin, the Lord does not call or choose the qualified. Nagindihan? No? But the Lord qualifies those whom He called, choose. So hindi dito pagalingan. No? Kung kilala mo si Moses, di ba? Meron pa siyang spokesperson, no? Pero tinanggap niya. Dahil hindi siya magaling magsalita. Siyempre, no? Dahil ang lakas natin, hindi siya pumunta sa kanlubang, nandito siya sa atin ngayon. Palakpakan natin ang ating Area Managing Director, Brother Ed Ancheta. Totoo yun, di ako pumunta ng kanlubang, isinab ko sila para sa inyo. Kasi kailangan kayo kay RCD Reyna makapunta rito. Also nakikita niyo ako dito very frequently, di ba? One time, nagka pa si President dito. Ganun kayo kamahal ng BCBP. Ganun ka-supportive ang Mancom. Kaya sabi ko sa mga RCD, anything you need from the Mancom, nandiyan ang Mancom. So, for example, ang STR2B, yeah? Alam niyo naman ang NOF ng region nyo. Kasi doon nakasalalay ang budget ni RCD. So, itulungan niyo sa RCD para marami siyang magawang program. Para hindi na mahirapang mag-justify na, President, kung hindi natin tutulungan ng STR2B, parang ganun pa rin. Kaya, okay na kumuha ko sa budget ko, tulungan natin si RCD. Okay? So, support pa yun. Anyway, para sa akin, yung exercise na ginawa natin today, this afternoon, maganda dahil nandito ako. It's really a help for me later pag nag-interview ako nung recommend ng RCD to be the next chapter. Okay? So, in-explain siguro ni Brother Jen, it has to go through stages. This is just one part ng selection. Hindi natin inaalis ang discernment ng current chapter head also. Ito ginawa natin, discernment ng whole community. Kaya nag-SWOT kayo, di ba? SWOT analysis. And sabi nyo, align naman, tama naman yung lumabas. The next stage, current chapter head recommend. Okay, based dun sa 10. By the way, wala na kayong kawalan, na-picture na kayo ha. Pag inutusan kayo dyan, hindi kayo pwede tumanggi. Yung sinasabi, tatlong beses ko natin narinig, hindi kayo pwede tumanggi. So meaning, yung 10 na to, hindi pwede tumanggi. Tama? Sino lalabas sa kanila. So, ibig sabihin, on my part, dahil na-witness ko, so, madali sa akin. So, meaning, instead na mag-rely 100% kay RCD, right, personally na-witness ko, meron akong observation. Di ba? Base sa lumabas ako.
So, mapapadali sa akin. Okay. Pero, may disclaimer ka ba? Sabi mo na yung process dahil stages nga, no? Minsan, yung pili ng chapter head ay nabibito ng RCD. Okay, meaning, pag sinabi ng RCD, pwede mo ba akong bigyan pa ng isang kandidato based sa ganun yun? Let's accept that. Okay? Kasi ang pipiliin natin, di ba, based din sa LDR nyo, is someone who will take the chapter doon sa direction natin in the next 3 years. Mamaya may meeting kami, NSPR 7. Tapos na tayo sa NSPR 6, tama? Remember that. 5 years na tayo. Lalabas ang mga objective natin for the next 5 years. Saan papunta ang brotherhood? Saan papunta? Ngayon, ang pagpili ng leader yan is someone who can carry the task on yung leadership. So, ganun po. Hindi tinatawag ang magaling na leader. There's no perfect leader, but the right leader for the right time. Remember that. Experience ko yan. Hindi ako deserving. Sabi nga nila, sabi ko noon, when I was new, pakantahin nyo na lang ako, huwag nyo akong pagsalitain. Oo, pwede akong magsalita ka na, ganyan. Kasi may ako stage fright ako pagka. But then, sabi nga, pag yung senior leader said, pag tinawag ka ni Lord, who are you to say no? Who are you to say no when you are receiving that blessing? The blessing of waking up every day, bigyan ka ng pamilya, bigyan ka ng mahal sa buhay, to exist, to live. Diba? Yung mga simpleng bagay that sometimes we fail to appreciate kasi kala natin ang blessing is only material. Pero who are you to say no pag tinawag ka ni Lord? Tinatawag kita, ikaw ang napili ko, kaya i-empower kita. Diba? Who are we to say no? Yun ang lagi sinasabi sa akin. When I was chapter head, gusto ko magpahinga. Tanungin niyo ang mababaw chapter head dito na natapos, gusto kong magpahinga. Parang it's taken a toll to them na naging chapter head sila. Gusto nila mag-sabbatical. Pwede bang maging ordinary member ako? Kaya sabi ko sa inyo ito kasi ito lang may experience niya maging chapter head. Gusto mong pahinga. When you put so much in the chapter, gusto mong tulungan ang chapter mo. You put energy, put your resources there. Pagkatapos mo na, ay, malapit na matapos. Diba? Papahinga ako, sabihin ko sa RCD ko, pahinga na ako RCD ha, bigyan mo ako ng 1 year, pahinga muna ako, member lang ako. But then again, the Lord calls you. He calls you. Are you going to say no? Kaya yung 10 dito, pag tinawag kayo, are you going to say no? Or yes, Lord? So I leave you with a thought, and God bless yung mga 10 rito. Okay? Na-picture na kayo, sabi ko nga, may evidence na tayo rito. Alam natin kung sino nag-resist. So, thank you all. Thank you for listening. God bless you all. Okay. Alam ko, pagod na tayong lahat. Nag-enjoy tayo kanina sa breakfast, tapos anniversary, congratulations. And then, the most important event, itong LDR. Okay, so may I request Brother Tatang Randy for a closing prayer? Yeah. Let's all stand.